Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Jenica, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Magandang umaga mga bata! Kumusta kayo sa araw na ito? Magaling naman kung gano'n. May lumiban ba sa klase ngayong araw? Mabuti naman kung gano'n. Magandang aralin ba akong ibinigay sa inyo noong nakaraang tagpo? Mabuti naman kung gano'n. Kaya sa puntong ito, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay may mga alituntunin muna akong inihanda dito. Basahin ng sabay-sabay. Naintindihan niyo ba mga bata? Mabuti naman. Maliban sa alituntunin, may inihanda akong chart ng asal ng pag-uugali. Ito ay isang talaan ng iyong pag-uugali at pagpapakita ng iyong asal sa loob ng klase. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Kung makikita niyo ay may 3 pangkat. Kaya naman ay hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ito ang unang pangkat, ito ang pangalawang pangkat, at ito ang pangatlong pangkat. At bukod pa dito ay mayroon tayong talaan ng puntos. At may 3 grupo ang nakalagay. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Bago natin simulan ang ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Ano ang tinatalakay natin noong nakaraang tagpo? Magaling! Ang tinatalakay natin noong nakaraang tagpo ay tungkol sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Bakit mahalaga ang paghahanda ng masustansyang pagkain? Magaling! Para hindi tayo sakitin at malusog ang ating katawan. Mga bata, sa puntong ito ay magkaroon tayo ng gagawing aktibidad. Kaya ngayon, ang gagawin nyo lang ay kumpletuhin ang mga pira-pirasong mga larawan. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Ang sa unang pangkat, ang nabuo ninyo ay ang paglalaba. At sa pangalawang pangkat naman, ito ay ang pamamlansya. At sa pangatlo naman, ito ay ang pagtatahi. Batay sa gawain, ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang pangangalaga sa kasuotan. Pero bago ay alamin muna natin ang layunin sa ating tatalakayin. Basahin ng sabay-sabay. Naintindihan niyo ba mga bata? Bakit nga ba mahalaga ang pangangalaga sa kasuotan? Magaling! Ang pangangalaga sa kasuotan ay hindi mahirap gawin. Ang kailangan lang natin ay ang pagsasanay at pagsisikap sa mga gawain na dapat nating gampanan. Isa ito sa mga tungkulin na dapat pag-aralan at gampanan ng batang nasa edad mo. Kaya sa araling ito ay tatalakayin natin ang wastong paraan ng pangangalaga ng ating kasuotan. Una, ito ay ang paglalaba. Ang paglalaba, ito ay ginagawa ito sa mga kasuotan upang maiwasan ang di kanais-nais na amoy, mawala ang dumi, pawis at alikabok na kumakapit nito. Ito ang mga hakbang na dapat sundin sa paglalaba. Una, ihanda ang sabon, palanggana, tubig, iskuba, pang-alis ng makapal na dumi sa pantalon, hanger at sipit ng damit. Pangalawa naman, ihiwalay ang mga pinakamaruming damit, gayon din ang puti sa dikolor. At pangatlo, naman, suriin isa-isa ang damit kung may mansa o sira at tingnan di kung may mga laman ang bulsa. At pang-apat, basain isa-isa ang mga damit. Panglima, sabunin ng una ang mga puti at bigyang pansin ang mga kwilyo, kilikili, bulsa at mga laylayan. At pang-anim, ikula ang mga puting na sabon na habang nilalabhan ang mga damit na di gaanong marumi sa dikolor. At pang-pito, banlawang mabuti ang mga damit. Isampay ang mga damit gamit ang sipit o hanger sa
masisikatan ng araw ang mga puting damit at mga decolor sa di gaanong masisikatan ng araw upang hindi ito agad kumupas ang mga kulay. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ang pangalawa naman, ito ay ang pamalansya. Kayo po ba ay nagpaplansya ng iyong damit sa iyong bahay? Magaling naman! Ang paplansya, ito ay isang proseso ng pag-aayos ng mga gusot-gusot na damit upang mawala ang mga gusot. Dapat itong plansyahin para may balik ang dating ayos nito. Narito ang mga paraan kung paano tayo magpaplansya. Una, ihanda ang mga pagpaplansyahing mga damit at plansyahin ironing board. Pangalawa naman, tiyakin kung malinis ang sapin. At pangatlo, tiyakin din na malinis ang plansya at iset ang temperatura ng plansya ayon sa uri ng damit. At pang-apat, plansyahin ang damit ayon sa palalang taglay nito. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling naman! Ang pangatlo naman na paraan ng pag-aalaga ng kasuotan, ito ay ang pagtatahi. Kayo po ba ay nagtatahi ng iyong kasuotan sa iyong bahay kapag ito ay may sira? Magaling naman! Ay ating alamin ang mga paraan na kung paano magtatahi ng damit. Una, piliin ang sinulid na angkop sa damit na iyong tatahiin. At pangalawa, piliin ang karayom na angkop ng iyong tatahiin. At pangatlo, ihanda ang damit na iyong tatahian. At pang-apat, simulan ang pagtahi sa pamamagitan ng pagtusok ng karayom sa damit. At pang-lima, gawin ang tahi sa pamamagitan ng paghila ng sinulid. At pang-anim, uulitin ang tahi hanggang matapos ang pagtatahi. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, kung talagang nakinig kayo sa ating tinatalakay, ay bibigyan ko kayo ng gawain. Kaya ngayon ay hatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay aatasan ko na pagsunod-sunurin ang mga paraan kung paano kayo maglalaba. At ang pangalawa naman, ito ay ang pangmalansya. At ang gagawin nyo lang ay pagsunod-sunurin ang mga paraan. At sa pang-apat, ito ay ang pagtatahi. Bago yan, ay narito ang mga pamantayan. Pagkasunod-sunod ng wastong hakbang sa paglalaba, pamlansya at pagtatahi, 10 puntos. At nagawa ang gawain bago ang tinakdang oras, 5 puntos. At kooperasyon naman, 5 puntos. Kabuuan, 12 puntos. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Bigyan ko lamang kayo ng 5 minutos. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Mga bata, bibigyan ko kayo ng mga puntos sa iyong ginawa. Ang unang pangkat ay nakikita ko na tama ang ilang pagsunod ng wastong hakbang sa paglalaba, ay bibigyan ko kayo ng 10 points. At pangkat ay nakikita ko na nagawa nila ang ilang gawain bago ang itinakdang oras, ay bibigyan ko ng 5 puntos. At sa kooperasyon naman ay nakita ko ay nag-cooperate silang lahat sa kanilang gawain. Kaya bibigyan ko ng 5 puntos. Ang kabuuan ay 20 puntos. At sa pangalawa naman, ang kanasan sa kanila ay ang pamamalansya. Kaya nakita ko ang pagkasunod ng wastong paraan ng tansya ay bibigyan ko ng 10 puntos. Ako naman ay nagawa nila ang kanilang gawain bago ang tinakdang oras, ay bibigyan ko ng 5 puntos.
At sa kooperasyon naman ay nakikita ko ay nag-cooperate ang kanilang mga miyembro sa pangkat ay bibigyan ko ng 5 puntos. Kabuuan ay 20 puntos. At sa pangatlo, ang inatasan sa kanila ay ang pagtatahi. At nakikita ko ay ang kanilang ginawa ay wastong pagsunod-sunod ng mga hakbang ng pagtatahi. Kaya bibigyan ko ng 10 puntos. At nagawa ang gawain bago ang tinakdang oras ay bibigyan ko ng 5 puntos. At sa kooperasyon naman ay nakita ko ay nagko-cooperate ang lahat ng miyembro ay bibigyan ko ng 5 puntos. At ang kabuuan ay 2 puntos. Bigyan ng 3 bagsak ang iyong mga sarili. Start. Kaya ngayon ay nakikita ko ay nagko-cooperate kayo sa ating tinatalakay ay bibigyan ko kayo ng stars sa bawat grupo. Gusto niyo ba ng star mga bata? Magaling naman. Tindihan niyo ba mga bata? Magaling naman. Meron ba kayong mga katanungan sa ating tinatalakay ngayong umaga? Magaling naman. Kaya sa puntong ito ay may inihanda akong pasulit. Ang gagawin nyo lang ay isulat kung tama kung ito ay wasto ang kaisipan. At mali naman kung hindi ito wasto ang kaisipan. Tapos na ba kayo mga bata? Nandito po ba lahat ang iyong mga papel? Sa iyong takdang aralin ay gumawa kayo ng poster na nagpapakita ng pangalaga ng kasuotan. Naintindihan niyo ba mga bata? At ipabasa niyo sa susunod na tagpo. At yun lang po at paalam mga bata.